Ang halaman na ito is napakaswerte kapag meron ka neto sa inyong business or negosyo. Ilagay lamang po ito sa harapan ng pintuan para po ito pong humaltak ng financial stability, customers, at sila po ang tutulong para po mahaltak natin ang mga buenas ng ating negosyo at para po pumasok palalo ang pera ay maglalagay po tayo neto sa mismong main entrance or main door ng ating negosyo dahil doon po ang tumbukan ng mga blessing. Dahil doon po pumapasok ang ating mga customers at ito rin pong halaman na ito kapag meron ka neto sa inyong hanap buhay or business or negosyo, siya po ang mag-aalis ng not so good vibrations. Binabalance niya po ang both energies na maganda at hindi maganda. Isa rin po sa mga sekreto ko kung patuloy siya dahil patuloy po siya sa pagkakaroon ng matingkad at napakagandang dahon ay kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, yung pinagbalatan po is wag natin siyang itatapon. Bagkus gagawin po natin siyang powderized eggshells, pupulbusin po natin yon at yun po magsisilbing organic fertilizer para sa ating Enjoy Photos. So, inilalagay po ang fertilizer na ito mismo sa tuktok na ibabaw ng lupa para po maging buhaghag ang lupa na ating gagamitin at para po maging fertile. At ang powderized eggshells po ay napakayaman po sa calcium content na siyang tutulong para sa ating variegated lucky house plant moneymaker na mga halaman para po mas lalo pang maging matingkad, maningning ang kanyang variegated na dahon or foliage. So ang ganitong halaman po na Enjoy Photos po, bagamat kaya niya pong i-tolerate ang init ng 2 to 3 hours, labis po na heat temperature kapag kanyang nakuha ay hindi po nagiging maganda dahil yun po ang nagkakos. Sila po ay hindi nakakabuti dahil may tatlong possible causes po kapag labis po ang kanyang init na nakuha dahil nakalimutan po natin siyang ililim. Una po sa lahat is magkakaroon po siya ng puting marka. Ito po yung visible na markings na parang buo-buo sa kanyang dahon po. Yun po ang senyales na talagang labis at sobra po ang init or sun exposure na kanyang nakuha. Yun po ang tinatawag na sunburning. At kapag meron po siyang mga dark or brown edges po na siyang visible or nagsilabasan po sa kanyang dahon, yun po ang tinatawag na dark or brown edges. Then kapag po may mga pangungulubot po ang kanyang dahon, yun po ang senyales na meron po siyang scorching of the leaves. Kumbaga, ang pag-alaga po sa ganitong Enjoy Photos ay napakadali lamang po, ngunit dapat po nating i-consider at isalang-alang ang status ng kanyang init na kanyang nakukuha dahil po kapag hindi na po niya kayang i-tolerate ang init ay mapapansin nyo po na napakatamlay at hindi po magandang kanyang pagtubo or paglaki. Isa rin po sa mga possible na tulong para mas lalo pa siyang humaltak ng napakaraming biyaya na siyang siksik liglig na guumapaw ay tunay na kung wala po tayong eggshells or kung napaka-favorite po natin, isa po sa mga prutas na siyang tutulong para po mas lalo pang maging buhaghag, fertile, at maganda po ang pagdaloy ng kanyang pagtubo, yung pong saging. So, i-dilute po natin ang saging sa 1.5 na basyo, lagyan po natin ng tubig at ang paglalagay po ng saging po is yung tatlong pinagbalatan po at i-dilute po natin siya for about 5 to 7 days at yung liquid fertilizer po is done every 3 months. So kumbaga kailangan ng halaman ng nutrients dahil napakadaming mineral contents na siyang pwedeng tumulong para sa ating Enjoy Photos para mas lalo pa siyang gumanda at patuloy sa pagkakaroon ng maraming supling, suloy, or anak. So napakaganda. I'm planning to propagate even more dahil may pagbibigyan po ko. At dito na rin po is ready na po siya for propagation dahil may mga visible roots po ang nagsilputan or nagsisibulan or
bulan dito sa kanyang pinakababang tangkay. Then dito, isa rin po ang halaman na ito sa considered moneymaker. Regalo po ito sa akin ng aking estudyante na si Ethan Gabriel Ignacio. So isa rin po siyang variety at cultivar ng photos plant. Ito po yung Manjula photos plant. Bagamat napakahawig po siya ng Enjoy Photos, mapapansin niyo po ang pagkakaiba dahil po malalapad po ang dahon na ito. At isa rin po sa mga bagay na dapat nating i-consider para sa laman na Enjoy Photos po, ang status ng kanyang pagdidilig. Dahil po labis po na tubig po, ay yun po is hindi nagiging maganda rin po dahil possible root cause ng mabilisang pagkabulok ng mga ugat. At kapag nangyari na na-retain or na-remain po ang mismong tubig sa kanyang lupa, yun po is prone po sa mabilis ang pagkabulok, yung root rotting. Since Lucky Feng Shui houseplant, Vastu houseplant ang halaman na Manjula, ay kapag namatayan po tayo ng halaman na ganito is hindi na po yung nagiging maganda dahil sumisimbolo po iyon ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. So magandang ilagay sa main door or entrance ng inyong negosyo, workplace, bahay. Meron po kami neto sa center table. Ginawa ko po siyang centerpiece attractor para doon po ito po magsilbing lucky charm at magsilbing shield at protection sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa ating buhay. And also especially, meron din po kami neto sa aming dining table para po humaltak siya ng napakaraming blessings sa pagkain. Then dito, hindi nawawala ang pinarami ko po ito sa pamamagitan po ng stem cutting. Ito po yung tinatawag na Dracaena sanderiana or mas kilala po bilang Lucky Chinese Bamboo. So, hindi po siya nawawala dahil napaka-epektibo. Hindi siya nawawala sa top 10 list sa pinakamaswerteng halaman dahil madaling alagaan, drought tolerant, at napakadaling paramihin. Sila po is napaparami po or you can propagate this by means of stem cutting. So, since pinarami ko po ito, I'm planning to repot this. Inaantay ko lamang po ang binili kong planter or paso sa Lazada. So, ito na po siya. This is already 2 weeks propagation ko at nakakatuwa dahil naging matagumpay po. Ang kanyang color po is lime to mint green. Nakakatuwa dahil hindi po ako makapaniwala na dumadami po ang mga blessing na dumarating sa aming buhay. Hindi po talaga maalis sa aking pagngiti sa aking labing pagngiti dahil po hindi po ako talaga hindi ko alam kung saan. Hindi ko po mawari kung saan po nanggagaling ang mga blessing na iyon. At kapag may mga blessing po tayo ay wag na wag po natin kakalimutang ibahagi iyon sa ating mga kaibigan, sa family members, relatives, para po hindi po mabali ang sikulo ng mga biyaya. Ang ganitong Lucky Chinese Bamboo po is considered Lucky Charm, second Vastu, third po is Lucky Charmer, Moneymaker, air filtration and purification na houseplant. Considered din po siya as money magnet, at higit sa lahat po ito po is may kakayahan po sa paghaltak ng mga blessing na masasabi mong ipagpapasalamat mo everyday dahil considered po siya as money magnet plant. So maraming salamat guys sa walang sawang pagmamahal. Hanggang sa susunod na vlog ko, ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.